handling. Pagka malinaw yung itlog, katulad nito, yan, tanggalin nyo na, infertile yan. Meron man tandang doon sa ano nyo, pero hindi siya nakasta o na mate nung tandang. Okay, kung may blood rings, makikita nyo, merong tuldok, tapos may bilog na pula doon sa isang side. Ibig sabihin, ano yon, patay din yon. Tanggalin nyo na rin yon, dead embryo yon. Ang tatandaan nyo kapag i-incubate kayo ng itlog, yan, make sure may tandang yung ano nyo, yung mga inahin nyo. Fertilized egg lang napipisa, hindi pwede yung nabibili lang sa grocery o sa palengke. So kung mag-incubate kayo, fertilized egg, tapos siguraduhin yung malinis yung itlog. Kung maaari, hanggat maaari, punasan nyo yung itlog na madumi. Yan. So iwasan nyo yung mga may crack na itlog, yung masyadong malaki at yung masyadong maliit. Yan. So yun ang mga tatandaan nyo. Iwasan nyo yun. Ang pagtatabi ng itlog, yan, pag-kolekta, 1 to 7 days ang ginagawa ko. Pero pwede yan ng up to 10 days. Basta yung itlog is ilagay nyo sa malamig na lugar. Yan, tulad ng ref. Ang temperature dapat mga 18 degrees hanggang 22 degrees. At yung dulo ng itlog, yung pinakamatulis, yan, pagka-store nyo, nakababa, nakaturo sa baba. Okay, nakaano sa ilalim ng tray. Yan. Tapos ang temperature, sabi ko nga dito ay 37.5. Kailangan mag-on na yung ilaw ng incubator nyo at iset nyo ng hanggang 38. Yan. So dito pagdating ng 38 degrees, mamamatay na yung ilaw. At pag bumalik sa 37.5, bubukas na uli yung ilaw. So dapat ma-maintain yun doon. Okay? So ingatan yung lumagpas ng kahit na 0.5 na init. Kasi posibleng mamatay yung embryo na nandun sa itlog na inilagay nyo dito. Kaya kahit na maliit na diferensya, ingatan nyo yung mangyari yun. So dito, nilagay ko dito sa akin is 37.9. Kasi minsan kahit na 38 na, mamamatay na ilaw, meron pang excess na init. Lumalabas to ng 38.1. Parang ganun ang nangyayari. Lumalagpas pa sa 38 yung pinaka-temperature. So pag 37.9 to, kahit na magkaroon ng isa pang may init pa, umaabot lang ng 38, tapos pababa na uli siya. Yan. So ingatan nyo rin yung mas mababa yung malamig yung yung temperature, kasi madidelay yung pagpisa ng inyong mga itlog. Yan. So mapisa man sila, karaniwan mahina na yung mga sisiw na lalabas dyan. Yan. Tapos yung humidity, kaya may tubig dyan para magkaroon ng humidity sa loob. Okay, gamamit kayo ng hygrometer para ma-measure nyo yung humidity dito sa loob ng incubator nyo. So sa akin, ito pa lang gamit ko. Wala pa ako nung hygrometer, no? Parating pa lang yung hygrometer ko. So sa unang 1 to 18 days, dapat ang relative humidity niyan
ay 45 to 55% lang. Okay? So, pagdating ng 19 days hanggang 21 days, yun yung lockdown period. Kailangan 65 hanggang 75% ng relative humidity ang nando sa loob ng incubator nyo. Okay? So, kung kulang yung humidity, pwede kayo magdagdag ng tubig, ng tray, or sponge para medyo madagdagan yung humidity. Mas malawak yung sakop ng tubig dito sa loob ng incubator, mas mabilis tumaas yung humidity. Okay? So, wag niyong buksan ng buksan palagi yung incubator kung hindi naman importante, hayaan nyo nakasara. Yan. So, pag nailagay na yun dyan, kailangan i-turn nyo yung itlog, lalo na to manual. So, ang ginagawa ko dito, every 4 hours binubuksan ko, pinahalo ko lang yung itlog. Ayan, ginaganon ko lang since manual to. Ayan. Okay, so ang turning, pagdating ng 18 days, yung lockdown period, stop na tayo ng pag rotate ng itlog paghalo. Yan, hindi mo na ite-turn yan. I-mark nyo ng X and 0 yung X and O yung itlog para alam nyo yung itsura nung side na nakaharap doon sa itaas. Pag ginalo nyo, tapat nyo sa X sa unang turn, tapat nyo sa O pagka susunod na turn. So alternate lang, ganun ang gawin nyo. Okay, yung turner, kung meron kayo automatic turner, check nyo kung nag-turn siyang automatically. Minsan kasi tumitigil yun. Meron na ako dating ganun turner, yung kulay dilaw na parang tray na gumaganon, nag-suswing. May tendency kasi na ma-disconnect yun doon sa connection dito sa ating mga linya. So, nangyari sa akin yung tumigil yung itlog, yung turner. So, hindi na nagumana yung yung pag-shift ng itlog. Okay? So, sa candling, pag-check ng itlog during candling, 7 days ang pinakamagandang time para mag-check ng itlog kung meron na siyang mga veins. So dun sa 7 days visible na yung mga vein ng mga itlog. So susunod na checking is 14 days para ma-check nyo kung lumaki na yung embryo dun sa loob ng itlog na nakalagay sa incubator nyo. Minsan kasi after 7 days hindi na nagpa-progress yung paglaki ng embryo, meaning namatay yung embryo during dun sa time na yon. At yung final check, i-check nyo ng 18 days, yun ay huli yung pagkakandling para makita nyo kung talagang buo na yung sisiw. So pagkatapos nun, hindi nyo na ite-turn yung itlog, hayaan nyo na hanggang 21 days hanggang mapisa yung itlog, hanggang maging sisiw na siya. Then sa kada check nyo nung sa candling, pagka malinaw yung itlog katulad nito, yan, tanggalin nyo na, infertile yan. Meron man tandang dun sa nyo pero hindi siya nakasta o na mate nung tandang. Okay, kung may blood rings, makikita nyo merong tuldok tapos may bilog na pula dun sa isang side, ibig sabihin patay din yun, tanggalin nyo na rin yun, dead embryo yun. Okay, so sa lockdown period na sinasabi ko, yung 18 to 21 days, tigil na ang pag-turn. Dito sa time na to, sinabi ko nga, increase nyo na yung humidity ng relative humidity sa incubator ng 65 to 75%. Yan, so yun yung mga tatandaan during lockdown period. At huwag niyong bubuksan yung mga pinto ng incubator ng madalas. Okay, so kailangan ng mga sisiw ng stable na moisture para mapisa. Yan, so kung bubuksan natin lagi, yung wrapping nung
sa sisiw, mapapansin nyo yan, parang may balot siya. Nagsishrink to. Tapos yung sisiw, nai-stack na dun sa shell, sa membrane na yon, sa parang manipis na balat ng sa loob ng itlog. Pag binuksan yung itlog na yun, pagka may sisiw na, meron parang manipis na parang layer. So dumidikit na siya doon, kaya hindi na makaano yung sisiw makalabas. Yan, so ventilation, itong mga itlog sa loob ng incubator may ventilation dapat. Yan, so kaya nga doon sa gilid nilagyan ko yan ng butas, ayan o. At the same time dito meron yang ayan o, may mga parang grills dito. Yan, para yung hangin papasok dito at mag-circulate sa loob, para merong oxygen provided dun sa loob ng incubator nyo. Okay? Yung air vents yon nandito sa gilid, yung nilagay ko dalawa air vents. Yan. So importante may ganon, hindi kailangan fully sealed yung inyong incubator. Okay? So pagkatapos after 21 days mapipisa yan. After hatch, hayaan nyo lang sa loob ng incubator yung sisiw ng 6 to 12 hours para hindi siya maistorbo sa kanyang magiging floppy kasi yan. Unang labas yan, parang basa pa yan na mahina. So hayaan nyo lang 6 to 12 hours doon. At pagkatapos ng 6 to 12 hours, pagka fluffy na yung mga sisiw nyo, pwede nyo na ilipat sa brooder na may temperature na 35 degrees. Yan, so yun na, bigyan nyo na ng tubig, tapos chick booster. Mas maganda pagka bigay nyo ng tubig yung may probiotics na, para sa ganon ay meron na siyang na-introduce na kagad yung good microorganism na makaka-help sa kanyang gut. Yan, okay. So karaniwang pagkakamali ng mga nag-incubate ng itlog is yung madalas nilang buksan yung incubator. Karaniwan sa baguhan, ganon. Excited sila, silip sila ng silip, bukas ng incubator, na sisira yung humidity sa loob, nawawala yung humidity at yung temperature bumabagsak. Okay? So yung isang mistake pa, yung pagkakamali is yung calibration ng thermometer. Ayan o, dito. So mas maganda meron pa kayong separate na thermometer dito, at yung hygrometer dapat nakahiwalay din, para sa ganon na monitor nyo dito at na monitor nyo din dun sa separate na thermometer at hygrometer. Yan, so yung pag-turn ng itlog, hindi siya na-turn ng maayos on time. Yan, dapat meron yang frequency ng pag-turn, 3 to 5 times yan per day. Yan, so yung maduming incubator, makakadagdag yan sa prone sa infection yung inyong mga mapipisang sisiw, yung mga hatch. Yan, so yung low humidity during sa hatch, yun nga, sabi ko, pagka nasa lockdown period na sila, dapat taasan na natin yung humidity doon sa loob nitong ating incubator. Okay? So, yun na. Abangan ko na lang itong mga itlog dito na mahatch yan, 37.7. Antayin ko pag 37.5, bubukas na naman yung ilaw nito. Yan. Okay? So, tandaan nyo, lagi nyong i-disinfect itong incubator after ng every hatch, para sa ganon ay manatili yung malinis yung loob at safe yung mga sisiw natin. Paglabas pa lang nila, alam nating free sa bacteria itong loob ng ating incubator. At ang hatch rate, kung meron kang 70 to 80%, yan ay good na yan. Pero ang mga excellent hatch ay 85 to 95%. So kung nandun ka sa 85 to 95% na hatch, ibig sabihin maganda ang gawa sa incubator nyo at yung pagme-maintain mo at yung pag-aalaga mo dun sa
mga itlog sa loob nito.